Po, nung last Sunday, di ba, naalala natin yung preaching ni Pastor, Grasping the Heart of God. Tama? Ayan. Paano daw natin mag-grasp yung heart, yung puso ng Panginoon? Sabing ganon. May iba't ibang mga pamamaraan na shinare si Pastor. But it all boils down to one truth, that we all need salvation. Kailangan natin ng pagliligtas ng Diyos. Amen? Dahil hindi natin kaya. Tama? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mo kaya mag-isa. Yan. Kaya natin dahil sa kalakasan ng Panginoon, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ay naligtas. Amen. Yan, siguro so, sa Sunday na to, ang topic ko ay pinamagatan kong Who is God? Yan. This time, nung nakaraan, Heart of God. This time, understanding the character of God. Yan, character naman. So kung meron kayong mga ballpen, yan, sabi nila sa ngayon daw, meron ng mga app, di ba, na nag-auto-record ng mga sinasabi, ng meetings or ng sermon or message every Sunday. Pero medyo old school si Pastora. So, parang mas nananamnam ko kapag nagsusulat o sinusulat ko yung bawat thoughts ko or naririnig ko that something important. So, I encourage everyone, kung meron kayong ballpen, kung meron kayong papel, let us write ano yung revelation sa'yo ng Panginoon sa Sunday na to. So, this time, may tanong muna ako. Sabi dito, sino ang Diyos para sa'yo? Para sa'yo, sino ang Diyos? Pwede ba akong makarinig ng kahit tatlo lang? Sige po. Sino yung malakas na loob? May extra rice mamaya. Yun, no? Sino? Ha? Yun, Savior. Sabi ni Pastor, Savior. He is my Savior. Sino pa? Sino pang gusto na extra rice? Okay. Si Jeng gusto din. He is, sabi ni Jeng, He is the comforter. Yan. Sino pa po? Ha? Healer. Yan, sabi ni Brother Eliasar, talagang na-experience ni Brother Eliasar yung healing power ng Lord. Amen. Palakpakan muna natin yung Panginoon. Grabe yung power ng Lord. God is our Jehovah Rapha. He is our healer. Amen. Tama yun, no? Sabing ganon, maraming instances na nakikilala natin yung Panginoon. Pero dapat daw, hindi natin lang kilala yung Panginoon dahil alam lang natin. No, hindi lang natin alam na, okay, siya yung gumawa ng langit at ng lupa, siya yung gumawa ng tao, siya yung nagpo-provide sa pangangailangan ko. Sabing ganon. Dapat, it's more than that. Sabihin mo nga, more than that. More. More. We want to ask for more. Sabing ganon. Kasi kapag ang relationship natin sa Panginoon ay nakabase sa kung ano lang yung ginagawa ng Diyos sa'yo, paano daw kapag, sabi dyan, what happens when the miracle doesn't come? Paano na, sino na yung Diyos sa'yo kapag hindi dumating yung miracle na hinihintay mo? Yung pinapanalangin mo, hindi pa rin natutugunan. So, sino na yung Diyos sa'yo ngayon? What if, pag dumating yung mga difficult moment ng buhay mo, sino na yung Diyos sa'yo ngayon? Anong tendency natin? Normally, anong ginagawa natin? Di ba tinatanong natin yung Diyos? Lord, bakit? Di ba? Ganon. Kapag hindi nasagot yung tanong mo or hindi natupad yung pinagpe-pray mo sa Panginoon, anong ginagawa natin? Tinatanong natin yung Diyos. Alam niyo ba yung song na yan? Ha? Sino nga singer niyan? Ha? Si Jose Marichan daw. Okay. Parang hindi pa masyado pa maaga. Si Gary V. Yan. Kinakanta natin yung natutulog ba ang Diyos? Aware ba yung Diyos sa nararamdaman ko? Di ba tinatanong natin yan minsan kapag nakaka-experience na tayo ng hardship, kapag ang tagal-tagal nitong ilalim na to or yung dilim na to na pinagdaraanan natin, minsan tinatanong na natin yung Diyos eh. Or minsan tinatanong natin, bakit mo to hinayaang mangyari sa akin? Bakit mo to hinayaang mangyari sa pamilya? Dumating ba kayo sa ganyan?
Yes, sometimes, no, dumarating tayo dyan. And sometimes, ito, no, tinatanong pa natin yung lordship niya at yung authority niya sa buhay natin. Ikaw ba talaga yung Diyos? Nasabi nila lumikha ng langit at ng lupa, bakit hindi mo ako mapagaling? You know, sometimes, people tend to question God kapag hindi na okay ang lahat ng nangyayari. Kapag nasa difficult situation siya. Why? Because he knows God intellectually. Hindi niya na-experience yung Diyos, yung tunay na Diyos. So sabing ganun, maraming tao begin to doubt God because they built their faith on God's action. Sa ginagawa lang ng Diyos na experience nila. Rather, dapat, sino ba yung Diyos? Ano ba yung kakayahan ng Diyos? Ano yung karakter ng Diyos na meron ako? Kaya sabing gano'n, yung strongest faith is not built upon circumstance. Tandaan po natin yan, cause the strongest faith is built upon who God is. Sino yung Diyos? Ano yung karakter ng Diyos na meron tayo? Now, may I invite everyone, tayo po tayong lahat. Ito ay hango mula sa Hosea chapter 3, chapter 6 verse 3. Sabi doon, let us all read. Let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain, like the latter and former rain to the earth. Sige po, manalangin po tayo bago tayo umupo. Panginoong Diyos, sa umagang ito, nais ka naming makilala, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, nakausapin mo kami, i-deal mo kami individually, Panginoon. Mag-speak ka sa amin. And let your holy presence, Lord, fill this place. I pray, Lord, that you speak to us, Panginoon, deeply. Lord, this word is a very timely encouragement for each one of us. I pray, Lord, na sa bawat puso ng makikinig ngayon, Panginoon, magsalita ka, Panginoon, and move, Panginoon, the heart of that person. I pray, Lord God, that your wisdom be upon us all, Lord, so that we may understand and that we may hear, Lord, kung anong sasabihin mo sa amin. Speak to us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Sa Tagalog version ng verse na ito, sa Hosea chapter 6 verse 3, sabi doon, halikayo't kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siya'y makilala. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Ang ganda kapag binasa niyo po yan sa Tagalog, mas ma-feel niyo yung konteksto kasi mga Pilipino tayo, 'di ba? So, napakaganda, sabi ka, halikayo't kilalanin natin si Yahweh. Nung sinusulat to ni Hosea, ito yung panahon na ini-encourage niya na manumbalik ang mga Israelita. Ini-encourage niya na manumbalik yung bayan na nagkasala sa Panginoon. Kaya sabi niya, halikayo't kilalanin natin si Yahweh. Hindi lang doon nagtapos. Sabi niya, sikapin. Sabihin mo nga, sikapin. Yan, sabi niya ganun, let us pursue na makilala yung Panginoon na meron tayo. Kasi, sabing ganun, tiyak na darating siya. Magpapakilala ang Panginoon sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, kung handa ka, sige ulit, kung handa ka, kung bukas ang puso mo ngayon, sigurado, kakausapin ka ng Panginoon. Yan. Napakabuti ng Panginoon. Itong mensahe na to, sinasabi sa atin ito, nung sinulat to ni Hosea, ito ay isang mensahe ng pag-asa at isang kasiguruhan. Sabing gano'n, napaka-importante na tayo ay actively pursuing yung personal na pagkilala natin sa Panginoon. Hindi lang sa pagbabasa ng Biblia, although yun ang pinaka-main para maintindihan natin, mas makilala natin ng Panginoon. Pero sabi doon,
yung deeper, closer, personal relationship sa Panginoon, dapat na i-experience natin. Yan. Hindi lang yung kaya si Brother Eliazar, sabi niya kanina, God is my healer because he experienced God being his healer. Amen? Tama po ba? Yan. At kung sino pang mga kasamahan natin dito, no? Ako personally, ang description ko sa Lord lagi, number 1, He is sovereign. Kasi alam ko yung sovereign niya at naiintindihan ko yung sovereign niya ng Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng detalye ng buhay ko. So dapat daw ganun, actively pursue yung relationship natin sa Diyos. Hindi mo lang siya alam na nandito. Dapat alam mo by your experience yung Diyos na meron tayo. Why? Bakit importante yon? Hindi lang siya intellectual exercise. Kasi may kinalaman yan sa kung paano ka lalakad araw-araw at kung paano ka mamumuhay araw-araw. Kapag kilala mo yung Diyos na meron ka, nakabase doon yung mga desisyon mo, nakabase doon yung relationships mo, nakabase doon yung plano at desire ng puso mo. Amen? Amen. Yan, sige po. Sabing ganon, sabi ni Hosea, hindi ito passive. Yung, okay, nabasa ko, sabi dito, ang Panginoon ay ang ating shepherd. Okay, hindi siya passive. Dapat maging experiential at personal yung pagkakakilala mo sa Panginoon. Amen? Okay, dapat ganon yung ating thinking. So, dito ngayon, meron tayong mga ilan lang naman, 3 yung gusto ko na i-share sa inyo na karakter ng Diyos para mas maintindihan natin. Maraming karakter yung Panginoon. Pero, meron lang akong 3 i-share sa inyo. So, number 1, God is faithful. Sabay-sabay nga po nating sabihin, God is faithful. Sabi sa 2 Timothy, we are faithless, He remains faithful. For He cannot deny Himself. Naintindihan ba natin yon? Tayo man ay hindi maging tapat, mananatiling tapat ang Diyos. Sapagkat ang nature ng Diyos ay unchanging. He is faithful. Sabing ganon dito. Itong reality na to na pinapakita sa atin is that yung Diyos na meron tayo, hindi siya yung sabi sa description sa ibang scripture, sabi, He is not like man na nagbabago-bago. Shifting shadow, sabing ganon. Ang katotohanan po sa present time, lahat ng bagay nagbabago. Ito narinig nyo na to nung nag-aaral pa kayo, yung mga adult dito. Sabi doon, di ba, the only constant thing in the world is change. Kasi lahat nagbabago. Sa mundo, lahat nagbabago. Nagbabago yung tao, yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Nawala. Nakatulog. Ayan. Nagbabago yung tao. Nagbabago yung mundo. Nagbabago yung teknolohiya, nagbabago yung health, no? Nagbabago yung trend. Tama? Nagbabago yung itsura, pati nga yung itsura ng tao, nagbabago yan no? Kahit magparetoke o natural man, nagbabago yan in the course of time. Lahat nagbabago. Even yung emotions natin, 'di ba? Ngayon pwedeng ang taas ng emosyon mo, talagang naiiyak ka. Pero the following day, biglang nonchalant ka lang. Parang ganon. Or pwedeng ngayon in love sa'yo yung katabi mo. Bukas o sa next week, nakakita ng maganda, hindi na. Diba? Ouch. Paano kaya yung mga pangmatagalan, no? Kasi ganon yung tao, nagbabago siya. Thank you na. God bless you. Grabe yan, pinagpala ka ng Panginoon. Amen. Yan. Sige. So lahat ng bagay, lahat ng tao nagbabago. Pero ang gusto nating mangyari, sana sa panahon ng pagbabago, wag nating makakalimutan na yung Diyos na meron tayo is unchanging. For He is a faithful God.
So, nilagay ko dito, the reason God is faithful is because, sabing ganon, His character is unchanging. Hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang sarili. Yung nagpakilalang Diyos noon, kahapon, ngayon, at sa susunod na araw ay the same. Sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tomorrow, or sa ibang salin, forever. He is the same. Hindi magbabago yung Panginoon. Yung karakter niya, hindi magbabago. So thus, He is faithful. He is faithful to His word. He is faithful to His character. Imagine natin, no, paano mo pagtitiwalaan yung isang Diyos na kilala mo na nagbabago. Parang pagising mo, ay iba na yung Lord. Ay nag-change na siya ng mind. Sabi niya sa akin, hindi niya ako iiwan. Tapos biglang, paano ka magtitiwala sa ganong Diyos? Sige nga. Sabi nung Diyos na dating kilala mo, hindi ko kayo iiwan. Ayun, natamaan ng bala. Naiwan ka. Paano ka magtitiwala? Paano mo ilalagak ang buhay mo sa ganong klase ng Diyos? Pero alam mo yung Diyos na meron tayo, kung sino siya nung unang nagpakilala siya sa iyo, ganon pa rin siya. Hanggang sa susunod na panahon. Yung Diyos nila Abraham is the same God that we have now, and the same God whom we will see kapag dumating yung Panginoon. Yung scripture, repeatedly sinasabi niya, yung nature ng Diyos na meron tayo, He is unchanging. And that's why He is faithful. Amen? So, sabi dyan sa verse natin, sorry, katulad daw ng umaga, 'di ba? Every morning, iniisip mo ba na hindi sisikat ang araw? 'Di ba lagi natin ini-expect 'yon? Paggising natin sa umaga, nakikita na natin yung pagsikat ng araw. Tama? Nagpo-falter ba 'yon? Hindi, 'di ba? 'Di ba every day, every waking moments, yung sun, hindi naman siya dependable. Pero yung Diyos na meron ka, dependable. Yung sun, pwede siyang sumabog. Anytime soon, di ba? Anytime yung sun na ina-expect mo daily, paggising mo, pwede siyang sumabog. Kahit na pakiramdam mo, bukas pag mulat ng mata ko, may liwanag na naman. Pero hindi siya as dependable as sa compared sa Diyos na meron tayo. Kasi yung Diyos natin ang may hawak ng sun. Tama? Siya ang may hawak ng buong universe at kahit ano ang gustuhin ng Diyos natin, magagawa niya. He is faithful and He is an ever unchanging God. Merong isang popular na character sa Biblia na naka-experience nito. Kilala niyo si Joseph the Dreamer? Yes, kilala niyo siya, di ba? Kilala, very popular si Joseph the Dreamer. Binigyan siya ng dream ng Panginoon during that time na bata-bata pa siya. And he is very excited sa dream na yun. Naku, Lord, napakaganda. Nakita ko yung mga, yung mga stars at yung moon ba yun, Pastor? Ay, nakita kong lumuhod sa akin, nagbow sa akin. Tapos pangalawang dream, sabing ganon, yung vision ng Lord, yung mga uhay, yung mga, alam niyo ba yung uhay? Yung mga inani na, yung mga wheat, yung olive, yung mga palay, ganyan. Lahat yon nakabungkos sila, tapos nasa gitna yung isang uhay, tapos nag-bow down sila doon. So kung kayo yung makaka-receive ng dream na yon, very excited, di ba? Ano yun? Ibig sabihin, leadership, greatness, yun ang ipapakita sa kanya ng Panginoon. Now, sabing ganun, in the course of time, si Joseph, kahit ganun ka-excited yung dream niya, anong na-experience niya? Di ba? Na-experience niya na mabetray ng mga kapatid niya? Sabi pa nga nung tatay niya during that time, sinasabi mo ba na magbabaw kami ng nanay mo sa'yo? Diba? Even the family, na discourage siya.
Pero yung vision na yun galing sa Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Sinold siya, naging slave siya. 'Di ba? Binenta siya sa Ehipto at naging slave siya doon. Ang tagal ng panahon na nakakulong si Jose doon sa kulungan, never niyang nakalimutan o never niyang naisip na hindi na siya nakikita ng Panginoon. Kasi pinatunayan ng Panginoon na lahat ng nangyayari sa buhay ni Jose ay merong dahilan at merong preparation. Sabi ni Joseph, nung nakaharap niya na yung mga kapatid niya na nagbenta sa kanya at nagbetray sa kanya, sabi niya ganon, you meant it for evil, but God do it for His good. For my good, sabi niya ganon. Inadya ng Panginoon na mangyari yun sa akin. Kahit sa iyo, ginawa niyo yun ng hindi maganda sa akin, pero inadya ng Diyos na mangyari yun dahil may gagawin siyang mabuti para sa akin. Yan, naisip niyo ba yun? Na lahat ng na-experience niyong hindi maganda, lahat ng discouragement, lahat ng betrayal na na-experience niyo, gagamitin ng Lord yun. Preparation yun ng Lord. Why? Because He is molding you. Itap mo yung katabi mo, minumold ka ng Panginoon. Pine-prepare ka ng Panginoon. Yan. Isipin natin na lahat ng hardship, hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Faithful ang Panginoon sa kanyang binitiwang pangako sa'yo. Okay? Claim mo yan. Huwag mong pakakawalan yung pangako na yun ng Panginoon sa'yo kasi yun ay para sa'yo at hindi nakakalimot ang Panginoon. Katulad ng nangyari kay Jose. Nilift siya ng Panginoon mula dun sa slavery, nilift siya ng Lord mula dun sa prison, nilagay siya sa highest position kasi handa na siya. That's the right timing ng Panginoon. Because God is faithful. The God who promises and give him that vision on that very day nung bata pa siya, tinupad yun ng Panginoon. Because God is faithful. Amen? God will remain faithful sa buhay mo. Pwedeng nakaka-experience ka ng betrayal, nakaka-experience ka ng disappointment, nakaka-experience ka ng delay. Huwag mong kakalimutan, faithful ang Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, faithful. My God is faithful. My God is faithful. Even during the hardship ng buhay ko, alam ko na wini-weave yun ng Panginoon. Pinagtatahi-tahi ng Panginoon yun lahat para sa ikabubuti ko. Hinahanda ka ng Panginoon, ang karakter mo, ang physique mo, ang buong ikaw para sa kalooban ng Panginoon para sa iyo. Because He is unchanging and He is faithful. Yan. Next po, number 2, He is holy. Our God is holy. Anong holy sa Tagalog? Banal. Yan. Meron tayong banal na Diyos. Sabi sa 1 Peter 1:6, sabing ganon, be holy because I am holy. Sabi yun ng Diyos. Siya ay, dapat magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Sa ibang salin, righteous. He is righteous. Nung mga, siguro na narinig nyo na to sa hymnals, may song na nung umaawit daw ang mga anghel, sabi ng mga anghel, Holy, holy, holy. Narinig nyo na ba yung song na yan sa hymnals? Lord God Almighty. So yun ang sinasabi. Kapag ang Diyos ay pinararangalan ng mga anghel, nagtatakip sila ng kanilang dahil yung holiness ng Diyos, yung righteousness ng Diyos, hindi nila kayang i-take. Kasi ganun ka holy ang Diyos. Nung si Propeta Isaiah nakatanggap ng vision sa Panginoon, hindi niya sinabing, wow, wow, yan. nung nakatanggap siya ng vision sa Lord, sabi niya, woe to me. Parang sa term natin ngayon, lagot na talaga ako sa presensya ng Diyos. Kasi nakita niya yung kanyang karumihan. Sabing ganon,
Katulad daw ng, hindi ko alam kung na-experience niyo na to, when you are washing your hands sa isang dim light, parang pakiramdam natin malinis na, tama? Tama? So, nagsabon ka, hinugasan mong mabuti, tapos winisik mong ganyan. Tapos, pagdating mo sa liwanag, nung meron ng blue light or meron ng liwanag, nakita mo, yung kuko ko, meron pa palang dumi. Parang ganun daw yun. Not because yung liwanag binigyan ng dumi yung kuko mo or yung kamay mo, because the light exposes our sin. The light exposes our dirt. Tama? So, each time, ito sabi ko, grabe, each time na may encounter mo yung Panginoon, each time na mas lumalapit ka sa Panginoon, all the more na makikita mo yung difference mo sa Panginoon. Yung karumihan mo. Sabing ganon, yung pagiging basahan natin sa harap ng Holy God. That is who we are. Minsan ang daling mag-fake ng sarili, di ba? Ang daling sabihin na I am righteous, na banal ako, na hindi ako, wag niyo akong i-judge. Ang daling sabihin yun eh. But when you truly come to God, pag lumapit ka talaga sa Panginoon, makikita mo yung kanyang holiness. Makikita mo yung iyong karumihan. Unworthy person that we are. God is absolutely without corruption. Wala kang makikitang darkness sa Panginoon. Wala. Walang evil, walang deception sa Panginoon. Wala siyang kasalanan. So how can we now face a holy God? How can we now face a holy God? Mabuti na lang. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti na lang. Mabait ang Diyos. Mabuti na lang, mabuti ang Diyos. Hallelujah. Grabe. Kasi yung perfect God, yung pure and righteous God, niyakap tayo sa panahon ng ating karumihan. Niyakap tayo ng Panginoon sa panahon ng ating pagiging matigas ang ulo. Sa buong Biblia, yung character ng pagiging holy God, ito yung pinaka-attribute na binibigyang emphasis eh. Yung holiness. Because, di ba yung Biblia, yun yung written letter ng Diyos sa atin. And because God is holy, He asks us to be holy. Not perfect, but at least we try to be holy and righteous before God. Sa panahon po natin ngayon, ito yung nakakalungkot. Sabing ganon, we live in a culture where sin is often celebrated. Tama? Sa mundo natin ngayon, lalo ngayon, at sa ibang bansa, sineselebrate yung kasalanan. Sineselebrate yung mga maling ginagawa. Tapos yung compromise, nanonormalize na. Tama? At yung truth, relative, sabing ganon, depende yan. Yung katotohanan, dati pa yan na-apply eh. 2026 na ngayon, mga B, sabing ganon. Yun pa yung dahilan eh. Why? Para mapagbigyan yung ginagawang hindi maganda. Mga desisyon na hindi magaganda. Sana mga kapatid, mga anak, sana hindi tayo mag-compromise sa mundo na to. Mahirap. Makiayon, makisama sa mundong ito. Pwede tayong nakikisalamuha, pero wag kayong makikisama sa dumi ng mundong ito. Amen?
Kasi yung Diyos ninyo ay banal. Madaling mahawa ng mundo eh. Kapag ang pinapasok natin sa isip natin makamundo. Kapag ang ini-intake natin ay makamundo, madaling maging makamundo. But I'm praying talaga that each one of us would truly soak ourselves into the presence of God, into the presence of the Holy God, para hindi tayo ma-stain ng mundo na ito. Maraming tao, tinatanong nila sa sarili, may mga Kristiyano na tinatanong nila sa sarili, hanggang saan ba ako pwedeng gumawa ng kasalanan na hindi ko ma-offend yung Diyos? Hanggang saan ba yung pwede kong i-compromise? May mga Kristiyanong ganon ang tanong sa sarili. But the holiness asks a different question. Dapat ang tanong natin, paano ko i-honor ang Diyos sa lahat ng ginagawa ko? Paano ko i-honor ang Diyos sa mga desisyon ko sa buhay? Paano ko bibigyang parangal yung banal na Diyos sa buhay na meron ako ngayon? We can live yung maximum lifespan ngayon, normally 60, di ba? Tama? So, kunyari 60 or 70 years old, Lord, sa 70 years ko, paano kita mabibigyang ngiti sa puso mo? Paano kita mabibigyang parangal? Now, nilagay ko dito, holiness in everyday life. Yung mga practical things na pwede nating gawin at ipakita at i-exercise, i-demonstrate yung holiness. Sabi dyan, holiness is not merely avoiding bad things. Holiness is belonging, anong sabi dyan? Entirely to God. So paano? Sa pananalita mo? Yan, nagmumura ka pa ba? Kung paano mo tinitreat yung ibang tao? Tinitingnan mo ba yung sarili na mas mataas kaysa sa iba? Dahil mas mayaman ka? Dahil may pera ka? O dahil mas mataas ang pinag-aralan mo? Paano mo tinitreat yung ibang tao sa pamumuhay mo? Paano mo ini-spend yung pera na meron ka? Anong binibili mo dyan? Akala natin holiness lang yung parang yung parang pag Sunday, holy ako, ganyan sisimba ako, para maging holy ako. Hindi. It should be the entirety of your life, every day. Ano yung mga pinapanood mo, mga anak, lalo na kapag mag-isa lang kayo sa kwarto. Ano yung pinanonood ninyo? Paano kayo nagtatrabaho? Binibigay niyo ba yung excellence niyo para sa Diyos? Kahit na yung boss mo ay nakakainis. Pero sabing ganon, ang call sa'yo ng Panginoon, be excellent. Be excellent in anything. Paano ka nagre-response kahit na walang nakatingin? In everyday life, we can exercise holiness. Sabing ganyan, true holiness reaches every area of life. And the Lord is not calling you to blend into the world. Hindi kanya tinawag na kailangan makiayon ka, kailangan makiuso ka ng damit. Hindi yun ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Hindi kailangan na yung standard ng mundo o yung kultura ng mundo ay ina-absorb mo. Hindi ganun ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Ang tawag sa iyo ng Diyos ay i-reflect yung character na meron siya. Amen? Ano yung Diyos natin? He is holy. Sabihin mo yon, God is holy. My God is holy. So that is what the Lord is telling us. To be holy, to live a righteous life according to His plan and desire. Mahirap gawin yun. But sabing ganon, I can do all things through Christ who strengthens me. Tutulungan ka ng Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon na maging banal at lumakad ng may kabanalan sa araw-araw dahil sa lakas ng Panginoon. Kung tayo lang hindi, kung ako lang, si Mama Eva lang, hindi ko kaya.
Pero dahil sa kalakasan ng Panginoon, kaya natin. Kaya pa ba? Amen. Kaya pa? Sabihin mo nga more. Yon, more. Sige po. Last na. Mga 2 hours pa daw, sabi ni Eliasar. Na-miss ni Eliasar eh. Ayan. Okay, sige po. Ano yung una? God is faithful. Number 2, God is holy. Yan. So yung number 3, God is loving. Sino sa inyo yung naka-experience ng pag-ibig ng Diyos? Taas ang kamay. Sige po. Amen. Yung iba, yung mga nasa purgatorio. Sabi ni Pastor, yung mga nasa purgatorio. Asan na? Okay, sige ganun. Sabi ganun sa 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Sabing ganon, lahat ng pag-ibig ay ang tawag doon, lavished. Parang expression yun. Talagang ibinigay na ng Diyos. More than just giving, it's lavished yung word. Sabing ganon. Pag-ibig ng Ama ay talagang ibinigay niya sa iyo. Sabing ganon. Kaya naman tinawag kanyang anak. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang anak ng Diyos yan. Ay, anak ng Diyos. Hallelujah. Ayan. Tayo ay tinawag na anak ng Diyos. Sabing ganyan, underneath every human struggle is a longing to be loved. Tama? Lahat tayo gusto natin na ma-feel that we are loved, that we are accepted. Tama? Tama ba? Anong mga manifestation nun? Yung iba, nagsisik sila ng acceptance, no? Kaya nga maraming mga kabataan o mga tao na nakikiayon sa mundo para lang matanggap, 'di ba? Minsan kailangan isipin din natin, minsan baka kailangan maging outcast naman ako, hindi naman kailangan na tanggapin ako ng mundo na to kasi tanggap naman ako ng Diyos eh. Yan, 'di ba? Tanggap ako ng Diyos. Minahal ako ng Panginoon. Yung iba daw, nagsisik ng love through relationships. Amen? Tama ba, mga kabataan? Ay, may sumagot na kabataan dun sa likod, oh. Yan, sabing ganon, yung mga tao, kaya daw jowa ng jowa, o kaya daw palit ng pakikipagrelasyon kasi nagsisik ng love. Ganon daw. Ganon ba yun, mga bata? Ay, may kulang pa ba? Sabing ganon ni Eros, kulang pa ba? Yung pangalan ni Eros ay love, di ba? Ibig sabihin, love. Yan. Sa Greek term, Greek ba yun, Pastor? Eros means love. Sabing ganon. So, yung mga tao, they seek validation. Kaya rin minsan, nagpo-post sa social media, pag hindi nilalike, o hindi hina-heart yung post nila, nasasad. Kasi naghahanap ng validation sa iba. Why? Bakit kaya ganun, no? Bakit masakit yung rejection? Grabing sakit. Bakit kaya? Natanong mo na yan sa sarili mo? Bakit ang sakit-sakit kapag na-reject ako? Natanong nyo na ba yan? Because we are created to love. We are created to love. Yun kasi yung character ng Diyos na meron ka eh. Kaya hinahanap mo rin siya. Kaya pag hindi mo siya nararamdaman kung ano-anong ginagawa mo. Tama? Tama ba? Parang wala na akong kausap Sabi dito, makikita natin yung difference ng human love versus the love of God. Yung mga statements. Sabi dyan, human love says, I love you if may kondisyon. If you perform, pagka magaling kita. Karamihan nakaka-experience ito yung mga kabataan. Siguro mamahalin ako ni Papa, mapaproud si Papa sa akin o si Mama sa akin kapag mataas yung grade ko, kapag nakakuha ako ng highest honors. Ano pa? Kapag nag-succeed ako, baka makita na nila yung worth ko. Or kapag na-meet ko yung expectation ng boss ko, baka ma-promote ako. Ganun lagi. Yan yung laging sinasabi ng human love. Laging merong if. Laging merong condition.
Pero alam mo yung good news? Tanong nyo sa akin kung ano. Ayan. Yung pag-ibig ng Diyos ay iba. Kasi sabing ganon, God's love says, I loved you before you could offer me anything. Bago ka pa mag-alay ng kung ano-ano, bago ka pa magbigay ng kung ano-ano, minahal na kita, anak. Ang sarap naman, Lord. Ano pa? Bago ka pa maglingkod, minahal na kita. Bago ka pa sumunod, minahal na kita. Ano pa? Bago mo ko maintindihan, minahal na kita. Bago ka pa magbigay, nagbigay na ako, anak. Bago ka pa maglingkod, ako ang unang naglingkod sa'yo. Bago ka pa sumunod, ako ang unang sumunod, sabi ni Jesus. Bago mo ako maintindihan, inintindi na kita. Kilala kita. I know you when you are being formed in the dark. I knew you in your mother's womb. Sabing ganon, kilala ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ano pang sabi doon sa Psalm? Sabi niya, before mag-born tayo, God sees us. God, sa ibang term, God imagines us. God knew us. Kilala tayo ng Diyos. At ganun yung pag-ibig na meron yung Diyos sa'yo. Walang if. Walang kondisyon. Ganun ka kamahal ng Panginoon. So, dapat mahalin mo rin yung sarili mo. Huwag mong sirain yung sarili mo. Huwag mong sirain yung plano ng Diyos sa'yo kasi mahal ka ng Panginoon. Tama? Amen? Kung alam mong mahalaga ka at mahal ka ng Diyos, huwag mong sirain yun. That image that the Lord has given you is very special. Hindi ka katulad ni Charmaine na basta-basta. Kilala niyo ba si Charmaine? Yung binementa sa na 20 pesos. Yung ano? Ha? Yung orange, di ba? Si Charmaine na hindi pinag-isipan. Pero hindi ganun yung Diyos eh. Minsan manood din kayo ha, mag-social life din kayo, lalo yung mga matatanda sa atin ha. Hindi nyo kilala si Charmaine ha. Yan. Send nyo na lang mamaya sa GCash ko para, hindi, joke lang. Yan, sige po. Sabing ganun, tayo daw ay pinag-isipan ng Diyos. Tayo daw ay mahal ng Diyos. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Bago ka pa magkasala, meron ng offering ang Diyos. Amen? Bago ka pa dumating, namatay na yung Diyos para sa'yo. Nabuhay siyang muli para sa'yo, para bigyan ka ng pag-asa. So sabing ganon, the cross reveals the God's heart. And the cross demonstrated greatest love of God. It is not just founded in earthly blessings, but it is founded, napapagod na siya. It is found in the cross, at the cross. Makikita mo yung pag-ibig ng Diyos as expressed sa cross. Salamat na. Ayan. Or sa stand na lang po. Baka, parang gusto niya nang tumugtog eh. Thank you. Yan. Sabi ng Diyos, mahal kita anak. Mahal kita, sabing ganon. At makikita natin yun sa cross. Na-reveal yun sa cross. Ito maganda. Basahin natin. God sees you. God knows you. God pursues you. God loves you. Naintindihan niyo ba yan? Nakikita ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Pinupurso ka niya. Anong pinupurso niya sa'yo? Magkaroon ng loving relationship sa'yo. Yung Diyos na gumawa ng universe, nag-o-offer ng relasyon sa'yo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ganon ka kamahal ng Panginoon.
Kahit daw ang humanity nag-rebel against God, sabing ganon, God initiated the reconciliation. Amen? What an extraordinary love. Kahit sino, yung kaaway mo nga, yung katabi mo, tingnan mo nga yan. Yan, minsan nag-aaway kayo niyan, di ba? Minsan, di ba? Oo. Nakita ko, nag-roll pa yung mata eh. Gumanon eh. Oo, kitang-kita ko yun eh. Yung ganon. Nag-aaway kayo eh, no? Minsan. Pero alam mo yung Diyos, kahit na minsang naging kaaway tayo ng Diyos, siya mismo ang nag-initiate ng reconciliation. Grabe yung Panginoon, no? Grabe yung Diyos, pag-ibig ng Diyos na meron tayo. Sino nakakaalam ng prodigal son? Amen. Pag naintindihan natin yun, basahin niyo yun mga anak ha. Yung story ng prodigal son. Ito yung isa sa pinaka-powerful story sa Bible din, kung paanong nireject ng son yung kanyang father. Paanong umalis siya, kinuha niya yung pera niya, yung yaman, ano tawag doon, yung kanyang mana, at in-squander niya yun sa babae, sa sugal, sa luho ng mundong ito. Tapos only at the end, marirealize niya, gaano ba ako kapalad? Gaano ba ako kamahal ng tatay ko? Na kung babalik ako doon, hindi ako kailangang kumain ng pagkain ng baboy. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Yung kumakain ka ng pagkain ng baboy, anong ibig sabihin nun? Kumakain ka at lumalangoy ka sa mundo. Hindi mo kailangan gawin yun, anak, kasi tinatawag ka ng Panginoon. Tinatawag ka ng ama mo. Balik. Sabihin mo sa katabi mo, balik. Balik tayo sa Panginoon. Kahit na na-destroy yung buhay natin, balik tayo sa Panginoon. Inaanyayahan ka ng Panginoon na bumalik sa pag-ibig niya. Na bumalik at ma-restore sa Kanya. Dahil ang Diyos na meron tayo, na mapagmahal, gusto niyang ang delight niya ay makabalik tayo sa Kanya. Amen? So, wag niyong kakalimutan, mga anak, mga kapatid, na yung pag-ibig ng Diyos, kahit minsan binabaliwala natin, nandyan. Kasi nga, una, He is faithful. And God loves you. Sige po, nais kong anyayahan ng lahat na tumayo. Basahin natin ito. Sabay-sabay po tayong basahin natin to. Let's put it really in our hearts. I-own natin yung statement. Wag lang nating basahin. Kasi ito yung truth about who we are. Sige po, basahin po natin. Sabi dyan, I am a child of God. Sige, sabay-sabay po tayo. I am a child of God. I am loved. I am accepted. I am redeemed. I am adopted. Once more. I am a child of God. I am loved. I am accepted. I am redeemed. I am adopted. Sabi dyan, yung identity daw po natin ay hindi mahahanap kung sa anong sinasabi ng mga tao o ng mundo sa atin. Because our identity is found in what God says about you. Yung identity mo, makikita yan dahil sa identity na binigay ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Kaya ngayon, mga kapatid, marami sa atin, ang hirap nating tanggapin yung sarili natin dahil tayo nagkasala na tayo, di ba? Ang hirap na tanggapin natin yung sarili natin. Pero sabing ganon, anak, tandaan mo, you are a child of God, you are loved, you are accepted, you are redeemed, you are adopted, you are valued, you are loved. Gusto lang ng Panginoon, no, na makita natin yung posisyon natin sa Kanya. Ano yung posisyon mo sa Diyos na meron ka? Yung pagkakakilala mo sa Diyos na banal, tapat o faithful, at mapagmahal.
Tandaan po natin, tinatawag tayo ng Panginoon na manumbalik. Sabi niya, anak, balik. Balik ka sa akin, anak. Because I am faithful. I am holy. And I am loving. Huwag natin siyang kilalanin head level, intellectual level. Kilalanin natin yung Diyos personally. Sa katabi mo, sabihin mo, kilalanin mo yung Diyos ng personal.